Okay. Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 4. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Yan ang sinasabi dito. Darating ang kahirapan na hindi pa nangyayari, pero maliligtas ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng Diyos. Ayun ang maliligtas. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang maliligtas. Yan ang sinasabi rito. Mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang sinabi, ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng Diyos, ayun ang maliligtas. Yan. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong umagang ito. Dahil ito katotohanan. Yun lang maliligtas. Ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng Diyos. Ayan. 2. Itong sinasabi dito sa versikulo 2. Mabubuhay ang marami sa mga namatay na ulitin ko. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 2. May buhay na walang hanggan, may kaparusahang walang hanggan. Yan. Saan tayo mamili? Sa buhay na walang hanggan o sa kaparusahang walang hanggan? Dalawa ang nakalagay dito. Buhay na walang hanggan o sa kaparusahang walang hanggan. Ayan ang pagpilian. Buhay na walang hanggan o sa kaparusahang walang hanggan. Siyempre, sa buhay na walang hanggan tayo pumili. Dahil pag sa kaparusahang walang hanggan, ito delikado ito. Dahil ito ay pangalawang kamatayan ito. Ito ang wala ng pag-asa. Pag mapunta sa kaparusahang walang hanggan, wala ka ng pag-asa. Pero sa buhay na walang hanggan, ayan ang maganda. Dahil
hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Yan, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kahit kailan hindi na tayo magkaroon ng kamatayan. Ayan, ito katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay mahalaga. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas. So wala nang ibang tagapagligtas, kundi si Kristo lamang. Paniwalaan natin itong dalawang sinabi rito. May buhay na walang hanggan, may kaparusahan na walang hanggan. Kaya nga dito tayo pumili sa buhay na walang hanggan. Paano? Paano ito mangyari sa buhay natin? Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan kapatid, kaibigan, ayan ang ating gagawin. Dahil ang kaligtasan na kay Kristo. Maliligtas tayo sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Yan ang sinasabi dito sa banal na kasulatan. Delikado itong parusang walang hanggan. Dahil ito ang pangalawang kamatayan, ito ang impyerno. Dito tayo pumili sa buhay na walang hanggan dahil ito napakaganda. Dahil kasama natin ang Diyos. Yan. Naunawaan ba natin ito, mga kapatid, kaibigan? Napakahalaga ang buhay na walang hanggan. Dahil ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Babalikan tayo ng Diyos para isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ayan. Basta may buhay na walang hanggan, tiyak, isasama tayo ng Diyos. Ayan, mga kapatid, kaibigan, ang mahalaga. 3, dahil sinasabi dito sa versikulo 3. At yaong may pagkaunawa ay umakay sa marami tungo sa kabutihan, ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Ano ang sinasabi dito? Ang umakay. Ito ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ito ang pag-akay. Ito, inaakay ang mga hindi nakakaalam sa salita ng Diyos. Kaya nga, itong salita ng Diyos ay paniwalaan natin. Dahil ito ang umakay sa mga hindi nakakaalam sa salita ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan. Yan. Napakahalaga ang kaligtasan. Pag walang mangangaral, ang tao ay hindi makakaalam sa salita ng Diyos at hindi makakaalam sa kaligtasan dahil wala naman siyang alam. Pero ipinahayag dito ang salita ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinabi dito, ang umakay, parang tala sa kalangitan. Yan. Kaya ang kapatid, kaibigan, itong salita ng Diyos ngayong umagang ito, pag kayo naniniwala, ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Paniwalaan natin itong salita ng Diyos dahil ito ay buhay at ito ay katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kaligtasan. Si Kristo ang tagapagligtas. Wala nang iba nga tagapagligtas kundi si Kristo lamang. Gawa 4:12. Kaya nga, para ang ating pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay, manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga, ang sabi, ang umaakay
ang pag-akay, itong pagpahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag ito sa buong mundo para maakay ang mga papunta sa kapahamakan. Ayan. Ito, salita ng Diyos ay buhay ito at katotohanan ito. Basta tayo ay naniniwala at manalig kay Kristo at tanggapin si Kristo. Yan, diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangalan, nakasulat sa aklat ng buhay. Yan. Versikulo 4. Ito ang sinasabi. Last verse na ito. Verse 4. Ito ang sinasabi dito. Daniel, ingatan mo muna ang mga salitang ito at isara ang aklat hanggang sa takdang panahon. Marami ang magsasaliksik upang tumuklas ng karunungan. Pag naisara na ang itong salita ng Diyos, marami ang gustong tumuklas ng karunungan. Pero paano? Wala ng mga ngaral dahil isinara na ng Diyos. Pag naisara na ito, wala nang maririnig na mga ngaral sa salita ng Diyos dahil isinara na ng Diyos. Marami ang tumuklas sa salita ng Diyos para malaman ang salita ng Diyos. Pero paano? Wala nang nangangaral. Wala nang nagsasalita. Kaya isinara na ng Diyos. Ito ang mahirap pag isara na ng Diyos ang kanyang salita. Wala na. Wala na tayong maririnig na nangangaral pa. Pero ngayon, bukas pa. Dahil open pa ang grasya sa Diyos. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya. Kung sino ang nananalig sa Kanya. Kung sino ang tumanggap sa Kanya. Yan ang hinihintay ng Diyos ngayon sa oras na ito. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para pangalan ay naisulat sa aklat ng buhay. Ayan, mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil siya ang higit na kakalam. Sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay makasalanan. Lahat ng tao nagkakasala. Pero ang Diyos ay maawain at mahabagin ang Diyos. Ayaw niyang itakwil ang mga lumalapit sa Kanya. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man kaitim ang ating kasalanan, kaya paputiin ng Diyos. Basta tayo ay umamin na tayo ay makasalanan. Aminin lang natin na tayo ay makasalanan. Kaya tayong patawarin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Marunong magpatawad ang Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, lahat naman tayo makasalanan. Wala namang taong hindi nagkakasala. Roma 3:23, lahat ay nagkakasala. Pero ang Diyos ay mahabagin. Ayaw ng Diyos ng tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos ng lahat ay maligtas. Pero ang problema lang ang tao. Dahil ang tao ay ayaw makinig sa salita ng Diyos. Ayaw maniwala. Ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya nga sila ay napahamak. Pero ang Diyos, gusto na maligtas ang tao. Kaya nga, siya ay namatay sa krus. Buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya siya namatay para sa lahat ng makasalanan. Dahil tayong lahat ay nagkakasala. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Si Kristo lamang ang makapagliligtas, wala ng iba. Gawa 4:12. Ay mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kunting panahon na lang, lapit na. Kaya ihanda ang ating sarili
sa muling pagparito ng ating Panginoon. Paano paghanda? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos nating tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Yan, napakaganda. Nabuhay pa tayo, nakatawid na tayo sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Nakatawid na tayo, buhay pa tayo, nakatawid na. Dahil tiyak na ang ating kaligtasan. Dahil nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Iyan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Dahil pag hindi ka ipinanganak sa Espiritu, mamamatay. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Kaya ang sinabi ng Diyos, kailangan ipanganak muli sa Espiritu. Dahil pag ipanganak ka sa Espiritu, hindi ka na mamatay kahit kailan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ayan. Pagkatapos mong anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit tumusay naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Para hindi tayo magiging sinungaling, sundin natin ang utos ng Diyos. Tuparin natin ang utos ng Diyos. Kay mahal natin ang Diyos, ipatupad ang kanyang utos. Kaya nga ang Diyos Ama nagsulat sa 2 tapyas na bato. Daliri ng ating Panginoon ang isinulat sa 2 tapyas na bato. Iyan ang ipatupad, ipasunod. Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga hinirang, kanyang mga nilalang, kanyang mga anak. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kilala ng Diyos yung kanya. Kaya naglagay siya ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Yan ang ginawa ng palatandaan ng Diyos. Dahil nung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito, patut tayo nilikha ng Diyos. Sa loob ng 6 na araw, nilikha ito ng Diyos, itong mundo na ito. Anong araw nag-umpisa nga nilikha itong mundo na ito? Nag-umpisa ito sa Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos, itong mundo. Lahat ng nandirito, nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, ang sabi ng Diyos, nagpahinga siya. Anong araw yon? Sabat. Sabat yan. Sabado. Ang sabi ng Diyos, nagpahinga siya. Nga matapos niya likhain itong lahat nga nandito sa mundo. Binasbasan. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos ang araw ng Sabat. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak sumunod sa kanya. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Dahil ang Sabat ay banal na araw.
binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Ayan ang palatandaan ng Diyos, ang Sabat. Nga, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Hindi linggo. Sabat ang sambaron. Saan mabasa? Isayas 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo talaga yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Dahil may Biblia nga nakasulat, araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ay ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Makikita natin ang Diyos na ating tinasamba. Hindi lang sinabi ng Diyos na kayo lang mga Hudyo, taga Israel, yun lang pupunta rito para sumamba. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka mapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yun ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Itong ating pinag-aaralan. Kaya mga kapatid kaibigan, pag ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapagsamba doon sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Makapagsamba ron. Basta pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapasok tayo doon. Magkita tayo doon sa bagong langit, bagong lupa. Ang samba ron ay Sabat. Tinuturuan tayo ng Diyos dito pa lang sa lupa, para pag makapunta tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Hindi na tayo magtanong. Bakit? Alam na natin, dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo sa tagapagligtas. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Siya lamang ang tagapagligtas dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang tagapagligtas. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Mga kapatid kaibigan, ngayong nalaman natin itong katotohanan, paniwalaan natin ito. Tiyakin natin ang ating kaligtasan dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto kapitulo 6 versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi kapag patay na. Akala ng iba, mamatay nga hindi ka naniniwala kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo, dasalan ka sa naiiwan, akala mo maliligtas. Ihuli na ang lahat dahil ang kaligtasan ngayon, buhay pa tayo. Ang Diyos ang may sabi niyan. Kaya sinabi sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya'y mamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya, ngayon pa lang, tiyakin natin ang kaligtasan. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kompleto. Tagapagligtas, si Jesucristo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya ay sambahin, tinuturuan tayo. Ang Sabat. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan sa mga nakakilala sa Kanya. Yan mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Pag kayo naniniwala nitong mensahe na ito, magkita tayo doon sa bagong langit, bagong lupa. Dahil ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi ng Diyos ay matutupad at magaganap. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga kapatid.